I'm sorry, Ingrid. Hindi pa ako handa para magpakasal. I'm sorry and goodbye. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ang lasong to. Iinumin ko to. Wag! Wag, kapatid ko! Magandang araw po, Dark Shadow. At sa libu-libo ninyong tagapakinig, itago niyo po ako sa pangalang Nadine. Ang ibabahagi ko sa inyo ay karanasang aking nasaksihan, isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Dahil sa isang trahedya, para maunawaan po ninyo, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang lahat. Justin, anong nagawin ng kapatid ko? Baka sakaling mailigtas pa siya kung may lalabas niya ang lason, Nadine. Ang pogi ng boyfriend mo, Nadine. Huwag ka na magsalita. Si Domi, akala niya hindi ko siya kayang palitan. Nadine, bakit? Huwag mo siyang pansinin. Ganyan siya kahit noon. Talagang palabiro siya. Pero mamamatay na siya, Nadine. Oh my God! Bakit? Tumigil lang tibok ng puso niya. Pero mahigpit pa rin ang hawak niya sa braso ko. Ano? Ingrid! Patay na siya, Nadine. Hindi! Ingrid! Rest in peace, Ingrid. Ate! Nadine, tama na. Kawawa naman ang ate ko. Bakit siya iniwan ni Dome? Bakit? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Patay na siya. Patay na ang bride-to-be na iniwan sa araw na dapat pakasalan mo siya. How dare you? Lumayas ka rito! Sorry, Nadine. Wala akong magagawa. Pero huli na rin nang nalaman ko ang kanyang ginawa. Winasak niya ang pag-ibig ko. Ang puso ko, Nadine. What do you mean? Hindi ba matagal din ang relasyon ninyo? Sino ka? Boyfriend ko siya. Alam niya ang tungkol sa inyo ng ate ko. Pero ano pang saysay para magpaliwanag ka? Patay na si ate. I'm sorry. Pero narito ang patunay. Kaya ako siya iniwan sa araw ng kasal. Ano to? Video. Bahala na kayo. Bye. Tama na. Kung ano man ang laman ng videong ito, kalimutan na lang natin. No. Panonoorin natin to. Pagkatapos ng libing. Justin, I want justice for my sister. Bata pa siya, Justin. Hindi pa siya dapat namatay. Hindi niya na nakayanan. Ang kahihiyan, Nadine. Si Domi yun, hindi ba? Oo, Nadine. Teka, anong ginagawa niya rito? Gusto niyang check-in na natabunan ng lupa si ate? Nadine, tama na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. May sarili ka ng buhay. At naririto ako, Nadine. Huwag mo naman akong baliwalain. I'm sorry, Justin. Magpaalam ka na sa kanya. Paalam, ate. Sana matahimik ka na. Hindi ako matatahimik. Oh. Justin, narinig mo yun? Hangin lang yun, Nadine. Tinabunan na siya ng lupa.
Kamusta ka na, Nadine? Nakamove on ka na ba? 1 buwan nang nailib ang kapatid mo. Medyo, pero... Teka, ano yung nasa braso mo? May pantal ka. Wala to. Napansin ko lang kasi. Ngayon ka lang nagsuot ng shirt. Parang bakas ng kamay. Hindi. Hayaan mo lang, mawawala din to. Cellphone ko. Hello? Nadine, please. Panoorin yung video. Kasi hindi ako matahimik. Ginugulo ako ng kaluluwa ni Ingrid. Mabuti nga sa'yo. Please, pakiusap. Panoorin niyo, please. Manigas ka. Bakit? Si Domi. Nakikiusap na panoorin ng video. Bakit kaya? Ano kayong meron doon? Well, mabuti pa panoorin natin na din. Para malaman natin kung bakit masyadong masigasid si Domi. Sige, bahala ka. Teka, nasa na ba yun? Okay, heto na. Anong... Si Ingrid? Teka, bakit siya naguhubad? Mukhang makakapanood tayo ng bull dito. Ano ba? Ipikit mo nga yung mga mata mo. Paano ako makakapanood kung pikit ang mga mata ko? Na di naman. Teka, sinong lalaking kasama niya? Hindi yata yan si Domi. Teka, Justin, huwag kang tumingin! Naku, grabe naman ang video na to. Hindi yan sa ate! Gulat na gulat sila sa nakitang video ni Ingrid. Ang kaulayaw ng isang lalaking hindi si Domi at ang laman ng iba pang video at iba't ibang lalaking kasama ni Ingrid, patunay lamang na isang masamang babae sana ang pakakasalan ni Domi. Dito na ako nagsuka. Pero kahit kapatid ko siya, hindi ko pinalampas ang mga pangyayari. How dare you! Sige, sampalin mo po ako, Nadine. Pero wala akong magagawa. Ikaw? Tama na, Nadine. Mawawala ka sa katwiran. Mabuti nang hindi ibinulgar ni Domi. Sa social media ang lahat. Hindi ko magagawa yon, Justin. Minahal ko si Ingrid. Pero hindi niya ako pinapatahimik. Anong ibig mong sabihin? Minumulto niya ako. Gayong siyang may kasalanan kung bakit ko siya iniwan sa araw na kasal namin. Umalis ka na. Justin, ikaw, Anong ako? tawagan mo ako kung sakaling multuhin ka ng kapatid ni Nadine. Bye. Bakit ako? Nagtaka si Justin at nasabi niya ito sa akin. Hindi na ako nagtaka. Sabi nila, naghahanap lang daw ng dami si Domi. Kasi ito ang minumulto ng kapatid niya ng gabing yun. Magkasamang kumain ang magkasintahan at inihatid ako ni Justin. Nadine, nandito ka. Oo. Nakita ko rin siya. Naka-wedding dress pa. Pero, anong gagawin natin, Justin? Manalangin ka, Nadine. Para umalis siya. Diyos ko. Akin ka, Justin! Hindi. Hindi pwede. Ate, tama na. Kaluluwa ka na lang. Oo, kaluluwa, multo, at magagawa ko lahat ng gusto ko. Hindi. Aagawin ko sa yung boyfriend mo na din. Akin siya. Si Domi multuhin mo. Dahil siyang nang iwan sa'yo. Ate, umalis ka na. Matahimik ka na, ate. Babalik ako. Diyos ko. Babalik ako! Justin. Justin. Wala akong masabi, Nadine. Pero bakit ako? Si Domi. Siya. Anong kinalaman ko sa kanila? Ano? Justin,
huwag ka munang pumunta rito. Bakit? Ano bang sinasabi mo? Look, si Ingrid, nakakapunta lang sa lugar na dati niyang pinupuntahan noon. Kagaya kay Dome. Kasi doon siya nagbababad noon. Halos ayaw na niyang umalis sa pantalon ni Dome. Mahal na mahal niya to. Pero hindi niya mapigilan ng ibang damdamin na umaalipin sa kanya. Anong pinagsasabi mo, Nadine? Ayoko mang sabihin pero alam kong gusto ka ni ate. Hanggang sa kamatayan? At pagiging multo niya? Siguro, kaya niya nagawa yung ginawa niyang kalokohan kay Dome. Dahil si Dome, mahal na mahal siya nito. Kaso, hindi siya makontento sa isa lang. Babae siya. Kung lalaki pwede pa. Iba siya, Justin. Basta, magtiwala ka na lang sa akin. Kabisado ko si ate. Hindi na pala tayo magkikita sa lagay na yan. Magkikita pa rin tayo, Justin. Ang solusyon dyan, Nadine, magpakasal na tayo, okay? Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, Justin. Pwede ba kitang maistorbo, Justin? Bakit ka naririto? May trabaho ako. Maraming pasyente ngayon. Maghihintay ako. Gaano ba kaimportante ang sasabihin mo? Mahalaga, Justin. Para sa'yo at sa ikatatahimik mo. Sige, maghintay ka. Hindi ka naman siguro masusundan ng kaluluwa ni Ingrid. Sana nga hindi. Gusto ko na ngang mabaliw. Huwag kang patatalo sa isang kaluluwa, Domi. Huwag. Heto, nakikita mo ba ang mga picture na ito? Okay. Siguro ito yung panahon na sweet pa kayo. Bago mawalang init ang relasyon ninyo. Tama ka. At alam mo bang, habang nagtatagal, lalo ko siyang minamahal. Kaya nagsikap ako. Nag-business ako para mabuhay kami ng mariwasa. Dahil alam kong galing siya sa pamilyang maayos. Di ba nakikita mo kay Nadine? Isa siyang disenteng babae, intelihente, at pwede mong iharap sa altar. Alam ko yan. Pero nang busy na ako, nalaman ko na lang, nagkakasino siya at nakakuha ng tropa at nakikipag-date sa ibang lalaki. Ang reason niya nang sitahin ko, naglilibang lang siya dahil pinabayaan ko raw siya. Mapaghanap. Ganyan ba si Nadine? Iba siya, Domi. Kaya nga, pero si Ingrid, ay... Ano yun? Narinig mo ba, Domi? Galit siya sa ginawa ko. Kahit anong oras, pwede siyang maminsala, Domi. Masyadong malakas ang kapangyarihan niya bilang multo. Hanggang dyan lang. At kaya naririnig mo dahil sangkot ka dito. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang gusto niya bago siya mamatay. Ano? May tanda ka. Katulad nito. Ha? Teka. Ano yan? Tanda yan kasi ikaw ang huli niyang nakita nang mamatay siya. Ano? Kinilabutan si Justin dahil magkatulad ang tandang pantal ni Domi sa kanyang braso. Nasinita ko naman. Pinag-ingat siya ni Domi. Ganun din kasi siya dahil ramdam ni Domi ang kakaibang multo ni Ingrid. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ba? Sinita ko ang pantal na yan. Alam ko pero mawawala to. Halos isang buwan na siyang nakalibing na din. Tsaka bakit ako? Dahil minahal ka niya sa huling pagkakataon. Ano? Pupunta tayo sa sementeryo, Justin. Makikiusap ako. Tayo. Para tigilan niya na tayo. Kasi wala naman tayong atraso sa kanya. Si Dome. Siya yung nag-iwan sa kanya sa araw ng kasal.
Siya yung may kasalanan sa kanya at hindi ikaw. Justin, anong oras na? 6:00 na. Masyadong mahangin rito. Sisindihan ba natin ang kandilang to? Sige. Nadine, nawala ang ilaw ng kandila. Anong... Narinig mo yun? Justin, natatakot ako. Nadine, lumilindol. Justin! Hawak ka sa kamay ko! Bakit lumilindol? Dito pa sa puntod ng kapatid ko. Tingnan mo. Umuuga ang lupa. Dali, tumayo tayo ng kaunti. Ate, wala kaming kasalanan sa'yo. Bakit kami minumulto mo? Si Dome may kasalanan sa'yo at hindi kami. Pakiusap at layuan mo na kami. Tigilan mo na kami. Nadine, let's go. Umuuga ang lupa. Kagagawan ba yan ng kapatid mo? Hindi ko alam. Tayo na. Umalis na tayo. Sa bahay ka na mag-dinner. No. Sa labas na tayo magdi-dinner. Gusto kong panatag at masarap ang kain natin, ano? Ikaw ang bahala. Then, pag-usapan natin ang wedding natin. Hindi pwede eh. Magiging sukob sa taon ng kasal na, hindi ba? Hindi naman sila nakasal, ah. Hindi ba tumakbo ang groom? Ewan. O tana, saan ba tayo magdi-dinner? Gutom na talaga ako. Sir, may dumi ang sapatos ninyo. Grabe eh. Ha? Naku, sorry Justin. Bibili lang ako ng shoes mo. Diyan lang sa kabila. Huwag ka nang aalis rito ah. Okay. Sorry. Dito kayo, sir, maghintay. Salamat. Lagot. Kahit sa kotse. Tsak na madumi doon. Ayan, hindi ba bagay? Oo naman, Nadine. O sige, order na tayo. Pero pupunta lang ako sa kotse. May kukunin ako. Sige. Dapat may putik din sa kotse ko. Wala naman ah. Pero saan galing yun? Sa loob. May multo ni Ingrid. Maniwala ka na din. Look, walang bakas dito. Hindi ba galing tayo sa sementeryo? Dapat dito pa man, may putik na sa kotse. Pero wala. At maniwala ka sa hindi. Paglingon ko kanina, nakita ko sa loob ng kotse ang anino ng kapatid mo. Ano ba yan? Masamang kaluluwa ang kapatid mo, Nadine. Ang mabuti pa, dumaan muna tayo sa simbahan para humingi ng holy water at benditadong kandila para sa safety mo. Domi, anong ginagawa mo dito? Tara, akyat ka. Salamat, Justin. What happened to you? Bakit may mga sugat ka at pasa? Kagawan lahat to ni Ingrid. Ano? Domi, patay na si Ingrid. Oo, pero buhay ang espiritu niya at nagmumulto siya. Don't tell me.
na multo ang bumugbog sa'yo. Tama. Multo nga niya. Binasag niya ang salamin ng pinto. At tumama sa akin ang mga bubog nito. Grabe. Nagwawalang multo? Totoo yan, Justin. Bakit dito ka pumunta? Dapat sa simbahan. Madadamay lang sila. So pati ako idadamay mo sa kasalanan mo. Damay ka talaga dito, Justin. Damay kayo ni Nadine. Shit. Si Nadine nga pala. Umuwi sa bahay nila. Kailangan puntahan ko siya. Sama ako. Halika sa kotse. Domi, anong oras na? 11:45 na. God. Wag naman po, Nadine. Justin? Dome? Bakit kayo nandito at magkasama kayo? Anong nangyari? Nadine, nagwala ang multo ng ate mo. Ano? Nadine, ngayon ang ika-40 days na kamatayan niya. At nandito siya para patayin ako at siraan kayong dalawa ni Nadine. Tama siya, Nadine. Hindi natin naisip yan. Hindi matahimik si Ingrid. Gusto niyang wasakin tayo. Eh di harapin natin siya. Multo lang siya. Tao tayong buhay. Kung may nakagawa man sa kanya ng kasalanan, si Domi yun. Alam ko, pero damay kayo. Gusto niyang kunin sa'yo si Justin. Nadine, papayag ka ba? Justin, hindi. Yan ang gusto ko. Marunong lumaban. Huwag kayong makampante. Hindi karaniwang multo ang kakaharapin natin. Hinarap nga ng tatlo ang panganib sa isang multo. Mapanira at maaring magiganti sa nangyari sa kanya. Naghanda sila. Bago humudyat ang 12:00, nakadama sila na matinding hangin sa loob ng bahay na yun. May bagyo na, Nadine. Hangin lang yan. Pero hindi karaniwang hangin yan. Diyos ko. Ganyan siya magwala. Ingrid! Anong kailangan mo? Kayo lahat! Kukunin kong katahimikan nyo! Bakit kami? Isa lang ang may kasalanan sa'yo. Si Domi. Pero bakit damay ako? Bakit damay si Justin? Damay ka dahil sa akin si Justin. Siya ang pupuno sa pag-iwan sa akin ni Domi. Ano? Kaya naririto ako ngayon! Tingnan nyo! Nadine! Suot niya ang damit pang kasal? Diyos ko, Ingrid! Patawad! Pero kasalanan mo naman. Naging tapat ako sa'yo. Pero winasak mo ang puso ko. Dahil pumatol ka sa iba. Ako ang may-ari ng sarili ko. Kaya ako ang masusunod sa gusto ko! Hindi! Patay ka na, Ingrid! Manahimik ka na! Hindi! Magbabayad ka! Isasama kita sa libingan ko! Nagliyab ang wedding gown ni Ingrid. Inilabas naman ni Justin ang dala niyang holy water. Naggalit ang multo ni Ingrid dahil pinagtutulungan daw siya. Nanalangin naman si Nadine at pinakinggan naman ng Diyos ang kanyang panalangin. Naging abunga ang wedding gown ni Justin. Naging ligtas naman kami sa mapanghanib na multo ni Ingrid. Maraming salamat po, Dark Shadow, at sa libu-libo ninyong tagapakinig. Naway isa rin po ang aking kwento na mabigyan ng pagkakataong maisadula ng inyong magagaling na drama talent. Ako pong muli si Nadine. Maraming salamat po, Dark Shadow. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan ni na Lizelle Agnas, Neri Agtuca, Joben Hakutina, at Gerald Pabe. Audio Editor,
Monalyn, video editor, Al Gilas. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Kenji Buntaya. Ginawa ng script ni Joseph Bergantin. Direksyon, S.A.L.